Hello, it's 9. Nag-aantay lang tayo umalis ng bus. Ganito yung interior ng bus ngayon. So, HK bus line pa rin yung binook namin. Tapos, we still got the lower cabin kasi mas hindi siya nakakahilo. Based dun sa una naming pagpunta, mas okay yung experience. Pwede rin itaas and baba. So, it's leather. Meron doong headset, tapos pwede rin mag-massage chair. Close lang natin tong curtain para hindi masyadong dinig sa labas. Bye! Good night! So, unlike dun sa una nating nasakyan, dito na ngayon sa harap yung saksakan tapos switch. So, mas mahirap siyang maabot kapag natutulog ka na hindi mo naabot yung phone mo while charging. Tapos, meron pa rin siyang TV, yung ginagamit to break the glass. Meron din siyang blinds. Try natin ba? Ayan. So, comfy na tayo dito sa ating higaan. So, nakapag-wipes ako ngayon kasi matagal kaming nagantay dun sa station. Parang 30 minutes lata or 20 minutes pinasakay na kami. Tapos matagal bago umalis yung bus. Yung time na ngayon is 9:10 a.m. Ang alis dapat ng bus is 8:30. So medyo late ngayon. Nung papunta tayo dito, umalis sila earlier than scheduled eh. So para sure, always na lang mas maaga kesa schedule para hindi tayo maiwan. Ito yung mga unan, let's check kung better na siya. Ay, meron pa rin mahang buhok. May buhok doon, oh. So, hindi nga siguro nalalaga nila pinapalitan every, yan. Xin chuẩn bị vào trạm dừng nghỉ. Tại đây, xe sẽ dừng để quý khách có thể đi vệ sinh, ăn uống. Thời gian nghỉ sẽ kéo dài trong 30 phút và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Dear passengers, we are approaching our rest stop. We will pause here for 30 minutes for dinner and restroom breaks. So, ayun, kakababa lang natin sa bus for restroom at maghanap ng snack. Yan yung ating bus. Nyante lang natin si Jeffrey makababa. Mabibili. Merong mga egg, siopaw, sausage. May mga peanut din doon, tapos mango. We'll have two of these and 2 eggs. So, ang papayaran natin ay 55 for 2 eggs and the sausage. So, tingin lang ako na ibang chicherya. Kita ko. Ayan, may mga pillows na hindi ko alam kung anong flavor to. Coconut flavor na pillows. Tapos meron din snack. Coconut din. Ay, kakanga tayo ng ganito. Tapos, meron din ganito dun sa dun sa room namin. Kaso, medyo mahal, 50. Kaya hindi ko alam kung magkano dito. Kuha nga tayo. Ay, prawn crackers. Kuha nga tayo. Para matry natin yung mga snacks nila. Meron din pillows na hazelnut ba yan? Kuha tayo. So, kuha ko ng 3 snack. Ay, pero baka mahal dito. Tapos stop lang. So, ito na lang kukunin ko. Kuha ko ng Oishi prawn crackers. Tapos yung snack na coconut. 260. What? 130, 260,000. Okay. Wait, medyo nalito ako dun sa sinabi niya eh. 260 sabi niya. Kaya sabi ko, ba't parang ang mahal? 260 yung dalawa. Kaya gulat ako, ba't parang ang mahal? Pero hindi, based naman sa sinukli niya, 500 yung binigay ko. So 60 yung dalawa. Medyo kinabahan ako. Sabi ko, 2 is 60 pala. So yung kinuha nating snack is 30 ang isa. So 60 na yung dalawa. Sarap talaga ng sausage nila. Yung binili namin sa fancy pan na parang 50 ang isa doon. Hindi, 25 ata yung ganito sa fancy pan. 25. Dito is, hindi ko na alam. May pectus. Binili kasama yung egg. So, salt and chili. Wait, mag-check tayo ng drinks nila. Ng drinks. Ganyan yung option. Magsito na lang ako. So, for tito, 40,000 VND. So, around 2020. So, 20 VND, around 45 pesos na sa atin yun. Sarap ng sito. Tagal kong din naman ng ganito, Yung CR pala ni-delete dito. Ganun yung bayad.
Hindi ko alam kung 3 pesos or 30. Tapos nangalakal ako sa bag. Meron, 2,000. So yun yung binigay ko. Sabi niya, gano'n naman. So nasa 9 pesos yun sa atin. Si Jeff daw, binigay niya 10 eh. Medyo mahal yun. Nasa 22 pesos. Okay lang. Wala kasing sukli-sukli. Basta hulog lang doon sa box. So nabigay siya ng 10 kasi yun yung smallest amount niya. Hindi kasi uso sukli-sukli dun sa may CR. Basta hulog-hulog na lang. Tapos, yung CR nila, hindi ko nakakalinis. Ang brown yung tubig. Tapos pagpasok ko, halos binuksan ko lahat yung cubicle kasi yung dumi. Maghalap ako ng mas okay. So yan, tara na. Tuloy lang namin mag-snack ng chicheria doon sa bus. So yun, nandito na tayo sa bus. Ito tuloy kong kumain. Mag-i-snack naman ako ng chicheria. Ang kinain namin doon sa labas, I think isa lang kaming sausage and egg. Ngayon sa akin, Oishi naman. Ganito na rin pa yung packaging ng Oishi sa Pilipinas. Parang hindi pa. Wala pang ziplock. Pero mas okay yung ganito, ziplock. Para pag may natira guys, di problema pagtataguan. Pero sa Pilipinas kasi, uso ang sharing. Kaya sa puubos sa isang bukasan lang. Oo! Pati ba naman chicheria? Tinatry pa rin nilang lagyan ng herbs. Ganito yung Oishi nila. Oh. Ganito yung Oishi nila. May mas masarap sa Oishi natin. Mas nalalasan yung hipon. Tapos may something sweet and spicy. Or gusto ko mag-uwi ng ganito. Mas masarap siya. Mas matapang yung lasang hipon. Tapos yung amoy niya. Amoy na to. Tapos yun nga. Lahat na lang ng pagkain. Tinatry talaga nilang lagyan ng gulay or halaman yung mga snacks. Upgraded version ng Oishi natin. Sarap. O diba? Dahil may ziplock, hindi problema ang magtira. Itong isa naman yung buksan natin. Queen piece na merong coconut. So, try natin. Parang ang tinanglaman din. Ang bango. Amin naman yung coconut. Oh! Muntik pa nga mahulog ang ating camera. Let's try. Ay, masarap din. Lasang-lasa mo yung coconut niya. Gusto ko rin to. Mag-uwi tayo na ito. Super satisfied ako sa lahat ng snack na nabili natin. Meron din ako mga nakitang pillows. So, baka mag-uwi tayo ng ganito, tapos pillows. Mag-snack na muna tayo habang ini-enjoy itong magandang view. Kasi so far, okay naman na yung tulog ko. Nakatulog na ako ng 2 hours. Will pause here for 15 minutes to allow you to use the restroom and enjoy a light snack. We kindly ask that you return to the bus on time so that we can stay on schedule. Thank you. So, bumaba ako kanina para mag-CR. Tapos bumili namin ulit ng isa pang sausage. Pangalawang bus stop, pangalawang sausage. Ang ganito pala is 20k. Masarap kasi ng ganito nila. Matigas yung ilabas. Pero juicy pa rin naman sa loob. Ang time is 1:33 p.m. By 3 p.m. siguro ay nasa Hanoi na kami. Last stop na rin yata to. So, nakapag-check-in na tayo sa My Moon Hotel. Para tayo mag-gabi. Thank you. The Wi-Fi connect, bad Wi-Fi. Yeah, okay. Thank you. Okay. 5-4 pala. Okay. 4:18. Grabe yung pawis ko. Ang lamig sa sapa, tapos dito ang init na. Sa room 302. The coffee and tea are free. Yes. Okay, the key room. Yeah. Okay. Thank you so Okay, much. see you, bye-bye. See you. Yan. So, andito na tayo sa My Moon Hotel, dito sa Hanoi. Kanina, dun sa Sapa, pinick up tayo sa hotel. Tapos, pagbaba ng bus, meron pala ulit shuttle papunta sa next na hotel dito. So, yung nangyari kanina, naglilista pala. So, nagpalista rin kami. So, kinumpine kami sa mga papunta rin dito na way. So, hinatid din kami nung van nila. Sobrang convenient. So, kung magsasapa kayo, I highly recommend HK bus line. So, napakaayos nung
service. Ang organized naman nung sa HK bus line. Kasi pag baba mo, as in, habang sila nilista nila kung ano yung mga magkakalapit na hotel, yun yung pagsasamasamahin nila. Tapos, sa bus naman, hindi siya ganun kalinis. Well, siguro sobrang busy ng bus na pagbaba is may next na naman na passengers. Kasi 2 beses ko na-experience na pag-check ko ng mga unan is may mga dumi-dumi at may mga buhok-buhok. So, hindi ko na siya ginagamit. Pero yung kumot, ginagamit ko pa rin bang kumot sa paa ko. Nasakyan namin unang HK bus, merong CR, pero yung kanina wala. Tapos yung una, walang announcement. Pero yung kanina, nagigising ka talaga kasi meron yung announcement na may rest stop for 30 minutes for snack and bio break. Nung pupunta kami sa Sapa, ang ganda ng smooth ng ride. Hindi matagtag. Pero kaninang pabalik kami dito sa Hanoi, matagtag yung bus. So, depende siguro sa driver. Siguro good choice talaga na lower cabin yung binook namin kasi so far yung papunta is hindi ako nahilo. Pagbalik okay ulit yung experience ko. Kahit matagtag, hindi naman ako nahilo. Nagsa-cellphone pa nga ako. Ang dali kong mahilo kapag nagsa-cellphone sa bus. Pero sa 2 biyahe namin, papunta ng Sapa at pabalik, hindi ako nahilo. Room tour na tayo. Yung nabook kong room ay nasa gitna. Standard ata to na without window. Nahirapan ako maghanap ng hotel dito sa Hanoi kasi ang sisikip ng mga hotel. Tapos ito yung nahanap ko na parang mas may space. Nag-check kasi ako sa iba, tapos yung iba halos wala na ng lalakaran kapag nakabukas na yung mga luggage. So far, ito yung mas malaki onte. Tapos, mas mura. So, malit lang to na room compared sa mga naging room namin sa Sapa. Tapos yun nga, walang view and walang malaking bintana. Pero, pakita ko pa din. Mini ref pala dito sa baba. Check na natin kung may laman. Walang laman They missed the chance na bentahan kami ng tubig. Kasi sa Sapa, nakailang kami ng tubig. So, mga tubig yung kinukuha namin sa mga mini ref nila na may bayad. Tapos yan, yung complimentary nila. Coffee and tea. Gata actually yung binibenta sa akin sa sa bus stop na may free taste. Pero hindi ako kumuha. Tapos yan, may coffee. Tapos merong mug and saucer. Tapos tubig. Electric kettle doon. Meron tayong telepono. Yan yung mga remote sa aircon. Tapos sa TV. Meron ding bedside lamp. Ayan yung TV. Ganyan yung design ng wall. Tela pala siya. Tapos dito naman na side, circuit breaker. Tapos closet. Pati yung lagayan ng damit. Ganito yung design. So, dito tayo maglalagay ng damit. Ayan. Nandiyan na yung jacket ni Jeffrey. Meron din palang provided na sleeper, pero iisa lang. Merong cute na table. Parang bedside table dapat yata yan. So, dapat doon. Tapos, may saksakan. So, pwedeng mag-work dito or gamitin to as kapag nag-makeup. Or pwede rin gamitin workstation na. Meron namang upuan doon. Ito naman yung CR. Malaki actually yung CR nila. Halatang luma. Pang all this yung design. Pero ang linis. Ito yung sa lavatory. Tapos, merong yung ating salamin. Merong provided din na kit. So, suklay, dental kit. Tapos, ito yung towel. Ay, soap. Akala ko yung kapag binasize na pwedeng gamitin towel. Tapos meron ding baso. Pwedeng toothbrush. Ito naman yung shower. O, in fairness, bago naman yung shower. Wala pang water deposit. Dalawa niya yung shower nila. Ba't walang label? So, dyan yung shampoo at shower gel. Kasi yan, meron tayong sabon, shower gel at shampoo. Yan yung towel, tissue, toilet. Merong bidet, trash bin. So, yan yung toilet, yan yung bed. Pero, pwede naman yan i-close. Ganyan, for privacy. Tapos, check natin yung bed. May 4 na unan. So, that's good. 1, 2, 3. Oh, medyo malambot din. Medyo malambot din, pero pinakamalambot ay yung pinag-stayhan natin sa Sapa yan. Pero ang comfortable na nito. Yun lang, mag-freshen up na lang kami tapos maggala-gala sa old quarter. Sulitin natin kasi maaraw na dito sa Hanoi. So, kahapon, grabe yung sa news na as in bahang-baha dito. Knee level. Tapos ngayon, tuyong-tuyo na, tapos mainit na sa labas. So, samantalahin natin. Maggala na kami sa labas. Lakad-lakad lang kami. So yan, labas lang kami para maghanap ng makakainan at maglakad-lakad dyan sa street nila.
Ito yung reception. Ito yung altar. And ay, bike pala siya. Na yung parang sa mga Japanese era pa. Diretso dyan yung kitchen. So yun, labas na tayo. So yun yung busy street ng Hanoi. Wala kaming na-check na na-plan na pupuntahan. So basta lakad-lakad lang kami. Tapos, kung may gusto kaming itry, yun na. Pero ano pala, gutom daw pala si Jeff kasi hindi siya kumain sa stopover. So, maghahanap kami ng kakainan. Pwede kayong tawid dito. Diretsuin natin to. Yung may nakakatakot tumawid tapos yung mga nag-motor, may mga nagsa-cellphone pa. Grabe, it's everywhere talaga yung mga banderitas nila na flag. Ang social niya na. So kung saan na tayo nakarating. Yun nga lang yung ayaw ko dito sa Vietnam. Yung mga nagsisigarilyo, ang dami nag-iyosi sa daan-daan. Yan yung Circle K. Circle K yung parang 7-Eleven nila dito. Kung hindi namin alam order namin. Meron lang palang menu. Wait lang, papo tayo. Kuha nga ako dun sa kinakain ng ng matanda na parang fried. Parang pansit. Oo. We'll have one chicken. Yes. And one like one. Hirap ng order. Kasi yung mga nakasulat dun sa signage. Buti may menu naman pala. Kukulaan na sana namin yung order namin. Kasi ganyan lang yung nakikita mo sa sign. Pero nung lumapit ako, siguro nahalata niya na hindi ko alam orderin ko. Kasi tingin lang ako ng tingin. Titikin ko kung ano yung mga andun dun sa nila. Tapos binigyan na naman ako ng menu. Tapos sa menu nila, wala masyadong selection. So yung meron lang is noodles. Noodles, mamimili ka lang kung chicken, pork, and beef. Tapos merong stir-fried noodles. So si Jeff, magpa-pa siya. Ako stir-fried na noodles. Kasi yung stir-fried noodles, beef lang yung laman. Ang pangalan ng kakayanan namin ay Pho 32 Baht Dan. Harap siya ng Don Duck na Michelin Babe Gourmand. Try namin yung Don Duck pero sa pang dinner na lang. Yung mga kumakain dito sa kinainan namin, mga local naman. Tapos na-try sa namin doon na side ko. Isang kainan din yun na street side. Tapos ang dami ding locals doon. Pero halos wala na kayong maupuan. So dito na lang. Marami din namang local dito. Ang sobrang busy dito sa Old Quarter. After sa come at slow morning sa sa Sapa, dito naman tayo sa Hanoi Old Quarter kung saan lahat maingay, lahat nagmamadali. So ito yung pho ni Chef. Ang laki ng serving, tapos ang bango. Amoy mami siya. But yung sa kanya is chicken pho. Wipe mo siya ng kalamansi daw. Sanitize. Wow! Thank you! Thank you. So ito na yung ating beef. Stir-fried noodles. Ay, parang hindi ko kaya yung amoy. Baka gusto mo magpalit. Ba't kinuha mo pala beef? Nakita ko kasi ito sa kinakain ng matanda. Itong stir-fried noodles. Parang sarap. Tapos nakita ko yung mga order sa tabi namin. Puro ito yung in-order. So in-order ko din. Kaso beef pala. Masarap siya. Para sa taong hindi mahilig ng beef. Masarap siya. Yung noodles niya may lasang barbecue. Yung gulay niya pechay. Đấy. Vợ Khang chụp ảnh rồi đằng sau bức xe anh ấy mà áo không chặt. Ang sarap pala. Merong sinerve na suka. Suka na Tao expect là nó sẽ bắt xe đạp đi để bắt xe của tao. Ta đến đây nó mặc này Ay, hindi siya suka. Mangga ba yan? ta hiểu vấn đề rồi. papaya. Nghe ta phải Parang pickled data. Pero hindi ko alam kung ano siya. So side dish siguro. chua cay. Cái mắt ngọt. Umorder kami kanina ng Tropicana at beer, pero hindi si Nerve. Nalimutan na yata. Kaya umorder ulit ako, pero ano na, 2 Tropicana na lang. Ano ba yung sinaserve nilang gulay? Busog na ako, pero ganyan parang kadami yung natira. Ang dami ng servings. Có phải quay đi của bạn rất là chắc gì nó đã được luôn với nó. Try natin yung pho. Yung sarap.
Ang lasa lang ng chicken nila, parang native. Sabi ko tikim lang pero nakailangang higop ako. Tapos na kaming kumain. Yung total ng binayaran ko is 160. 160 tong. Tapos yung Tropicana namin, nang magbabayad lang ulit ako, saka naglalala. So ginawa nung namin, i-cancel ko na nga sana kasi tapos naman lang kami kumain. Pero kinuha ko na lang. This one's 20 BND. So nasa 45 pesos. So lakad-lakad muna kami. Hanap kami ng iba pang pwedeng gawin. So bawat dito sa nalakaran natin, may mga bilihan ng pho. May mga bilihan dito ng souvenirs. Tingin lang tayo. Pero nakabili na kami ng ref magnet sa Sapa eh. Wala na akong pinagka-interesan. And mga banh mi. Nakita lang namin dito sa daan. Ba't may ganyan? Cute! Gusto ko tong t-shirt na to. Tapos, hello, Vietnam. Hanoi, Vietnam. Tingin-tingin lang kami. Alam mo yun, out of nowhere kasi bilihan ng mga damit. Tapos biglang may pork. Pa din pala yun. Ay, sayang nakabumili din tayo ng ref magnet. May nakita na akong flag lang. Hello. Gusto namin ng ganong yung flag lang pero nakabili na kami sa Sapa. Sayang nga eh.